Umiiyak si inay habang yakap-yakap niya ako. Ngayon kasi ang alis ko patungong Maynila para magtrabaho bilang katulong sa mansyon ng mga De La Cuesta. Ang mga De La Cuesta ang pinakamayaman sa lugar namin. Mabait naman ang mag-asawa, maliban sa nag-iisa nilang anak na si Sir Nicolo. Nakiusap sa akin si Doña Rosemary na sa Maynila na lamang ako sa mansyon nila. Para may mag-asikaso sa anak nila dahil sobra nitong busy sa negosyo. At sinabi pa sa akin ni Doña Rosemary na pag-aaralin niya ako ng libre. Kaya pumayag na lamang ako sa pakiusap niya. Dahil pangarap ko ang makapagtapos ng pag-aaral para maiahon ko sa kahirapan ang mga magulang ko. Bukod doon ay libre pa, kaya sobrang malaking tulong yon para sa amin, lalo na sa akin. Yun nga lamang makakasama ko ang anak nila. Sayang din kasi ang malaking sweldo na inoffer sa akin. Mag-iingat ka doon anak ha? Huwag kang magpapaapi sa Nicolo na yon. Bilin sa akin ni inay habang yakap pa rin niya ako. Opo nay, ako na bahala sa sarili ko. Kayang-kaya kong pakisamahan yung si Nicolo de la Cuesta na yan. Saka hindi ako magpapaapi sa kanya. Saka nay, ang sabi ni Doña Rosemary na kapag may ginawang masama sa akin ng anak nila ay sumbong ko kaagad sa kanya. Ang kinakatakot ko lang anak, alam ng buong bayan natin na babaero yung si Nicolo. Paano kung makursunadahan ka niya at gawin kanyang isa sa mga babae niya? Nag-aalalang wika ng inay sa akin. Nay, hindi ko po papayagan yon. Dahil pangarap ko po makapagtapos ng pag-aaral. At isa pa, gusto ko po sa lalaki mahal ko lamang iaalay ang sarili ko. Huyo sa akin ang Nicolo na yan kahit saksakan pa siya ng gwapo. Kampante kong sagot kay inay para hindi na siya mag-alala sa akin. Mabuti kung ganon, Clara. Dahil bata ka pa. Magtiwala po kayo sa akin, Nay. Dahil lahat ng pangarap nyo, tutuparin ko. Salamat anak. Hindi na ako nakapagpaalam pa kay Itay. Dahil nasa bukid siya at ang bunso ko namang kapatid ay nasa eskwelahan. Hinatid ako ng inay hanggang sa labas ng bahay namin. Sakto naman na pagdating ng van na sundo ko. Niyakap ko ulit si inay bago sumakay ng van. Naluluha ako habang papalayo sa bahay namin. Ito kasi ang unang beses na malalayo ako sa kanila. Halos 6 na oras din ang ginugol namin sa biyahe bago kami nakarating ng Maynila sa mansyon ni Sir Nicolo. Dahil binigyan ako ng sariling susi ni Doña Rosemary kaya malaya ako nakapasok sa loob ng bahay. Habang ang sasakyan na naghatid sa akin ay kaagad ding umalis. Hinanap ko ang maid's quarter at natagpuan ko ito sa ikatlong palapag ng bahay. Masyado malaki ang mansyon ng mga De La Cuesta. Tunay ngang kayaman ng pamilyang ito. Sinuyod ko ng tingin ang buong bahay. Mukhang malinis naman kahit mag-isa lang si Sir Nicolo. Nagpahinga muna ako saglit bago nagpa siya magluto ng hapunan. Dahil malapit na mag-alas 7 ng gabi. Sakto naman na pagkaluto ko ng hapunan nang marinig ko ang tunog ng sasakyan na huminto sa labas. Nagmamadali akong lumabas ng kusina para pagbuksan si Sir Nicolo. Nagulat pa ito na makita ako. Hindi niya kasi ako kilala, pero ako kilala ko siya dahil palagi ko nakikita ang mga pictures niya sa bahay nila. Sino ka? Nanlilisik ang mga mata niyang tanong sa akin. Ako po si Clara, ang katulong na pinadala ng mami niyo. Kinakabahan kong sagot sa kanya, baka sa mukha niya ang pagkainis sa sinabi ko. Pasalampak ito na upo sa mahabang sofa habang may tinatawagan sa cellphone. Mami, ano to? Bakit may katulong dito? Baka sa boses nito ang inis habang nakikipag-usap sa mami niya. Hindi na ako nakinig sa usapan nilang mag-ina. Baka lalo pa itong magalit sa akin, kaya nagtungo na lamang ako ng kusina para ihanda ang kanyang dinner. Kamuntikan pa akong mapatili nang bigla na lamang siyang sumulpot sa kusina. Nakahanda na po ang hapunan niyo, Sir Nicolo. Anong alam mong gawin? Bukod sa pagluluto at paglilinis ng bahay? Tanong niya sa akin habang pinag-aaralan ang buong katawan ko. Pakiramdam ko tuloy ay parang hinuhubaran niya ako sa klase ng tingin niyang yon. Marami po sir, kaya ko po mag-bake ng masarap na cake. Ano pangalan mo? Clara po sir. Tipid kong sagot sa kanya. Nice name, bagay sa'yo, kasing ganda mo. Nakita ko pa ang paglunok niya. Kain na po kayo sir, masarap po yan. Masaya ko pang wika sa kanya dahil totoo naman na masarap talaga akong magluto. Sa tingin ko, mukhang masarap nga. Sagot niya, ngunit sa dibdib ko naman siya nakatingin. Kinabahan tuloy ako bigla sa klase ng tingin niya sa akin. Gwapo sana, kaya lang mukhang may pagkamanyakis. Naiiling na lamang ako nagtungo ng lababo. Hindi naging madali sa akin ang pakisamahan si Sir Nicolo. Dahil strikto ito at mahigpit. Hindi nga nito pinapalinis sa akin ang kwarto niya
dahil ayaw daw niya na may ibang taong makapasok sa kwarto niya. Bukod roon ay palagi rin itong nakalak. Naanimoy isa ako magnanakaw at nanakawan ko siya habang nasa trabaho siya. Isang gabi, nasa kasarapan ako ng aking tulog na maramdaman ko may humahaplo sa mga binti ko na nagdulot ng kakaibang pakiramdam sa akin. Sa pag-aakala kong panaginip lamang ang nagaganap sa akin, kaya hinayaan ko na lamang. Ngunit sa lahat ng panaginip ko ay ito lamang ang kakaiba dahil kay sarap sa pakiramdam, para akong mababaliw sa sarap. Maya-maya pa ng konti ay naramdaman ko na lamang ang mainit na palad na yon na nasa loob na ng suot kong shorts. Doon ko lamang napagtanto na hindi pa naginip ang nangyayari sa akin. Dahil doon ay napabalikos ako ng bangon. Narinig ko pa ang pagkalaglag ng isang bagay sa sahig. Nanlalaki pa ang mga mata ko nang makita si Sir Niculo na tumatayo na ngayon at nakatingin sa akin. Sir, anong ginagawa niyo dito sa kwarto ko? Bakit niyo ako pinagsasamantalahan? Pagalit kong tanong sa kanya. Bakit, Clara? Hindi mo ba nagustuhan ang ginagawa ko sa'yo? Nanguuyam niyang tanong sa akin. Lumabas na kayo dito, sir. Kung may kailangan kayo sa akin, hintayin niyo na lamang ako sa sala. Matapang kong wika, hindi niya pwedeng makita na natatakot ako sa kanya. Dahil baka yun pa ang maging dahilan para gawan niya ako ng masama. May kailangan ako sa'yo, kaya ako nandito. Kailangan kita ngayong gabi, Clara. Diretsahan niyang wika sa akin na kinagulat ko. Hindi ako tanga para hindi maintindihan ang ibig niyang sabihin. Ngunit hindi ako papayag at pasisindak sa kanya. Pasensya na po sir, nandito ako para maging katulong niyo, hindi para maging parausan niyo. Nagulat pa ako nang tumawa siya ng malakas habang nakatingin pa rin sa akin. Alam kong kaya ka pumayag na magtrabaho dito para makapag-aral at matulungan sa probinsya ang mga magulang mo. Pumayag ka lang sa gusto ko, Clara. Lahat ibibigay ko sa'yo. O kung gusto mo, babayaran kita sa tuwing gagamitin kita para masaya. Oo sir, totoo ang sinabi niyo. Kailangan ko talaga ng trabahong to para matulungan ang mga magulang ko at makapag-aral, ngunit sa malinis na paraan. Hindi ko ibibenta ang puri ko para lamang magkapera ng malaki. Ang akala ko ay ipagpipilitan pa ni Sir Niculo ang kanyang gusto. Mabuti na lamang at lumabas siya kaagad ng kwarto ko. Simula nangyari ang bagay na yon sa pagitan namin dalawa ay nakaramdam na ako ng pagkailang sa kanya, kaya iniiwasan ko siya. Ngunit sadyang mapagbiro ang tadhana dahil pinapalayas na kami sa bahay na tinitirahan namin. Dumating na kasi galing ibang bansa ang may-ari nito. Kung ayaw raw naming umalis ay ibebenta na lamang sa amin ng lupa't bahay sa halagang ₱250,000. Kailangan namin ng malaking perang pambayad sa may-ari ng lupa't bahay. Nahiya naman akong mag-advance kay Doña Rosemary dahil 2 buwan pa lamang ako sa trabaho ko. Naalala ko si Sir Niculo. Wala na akong ibang choice kundi ang tanggapin ang alok niya sa akin para magkapera. Labag man sa kalooban ko ay kailangan kong makipagtalik sa kanya kapalit ng pera. Kagad niya akong binigyan ng pera na labis kong pinagpasalamat sa kanya. Alam ko nagtataka si Itay dahil ang bilis ko nakalikom ng ₱250,000. Kaya napilitan ako magsinungaling sa kanila. Sinabi ko na lamang na pinahiram ako ng pera ni Sir Niculo at ibabawas na lamang tuwing sahod ko. Mabuti na lamang at naniwala sila sa akin. Ngunit nakukonsensya ako dahil kinailangan ko pa magsinungaling sa kanila. Kinagabihan, oras na para si Sir Niculo naman ang pasayahin ko. Kinakabahan akong kumatok sa kanyang kwarto. Kagad naman niya akong pinagbuksan. Halos malaki ang mga mata ko na makita siya nakaboxer lang. Ano pa tinatayo-tayo mo dyan? Lumapit ka na dito at paligayahin mo ko. Mautiridad niyang wika sa akin. Nanginginig ang buong katawang ko lumapit sa kanya sa kama. Inutusan niya akong maghubad na ng damit. Nang hindi ako kumilos ay basta na lamang niya akong hinapit sa bewang. Ang ayoko sa lahat ay yung pinaghihintay ako ng matagal. Paggalit niyang bulong sa tenga ko, mabilis niyang inangkin ang mga labi ko na kinagulat ko. Mabusok at nag-aalab ang mga halik na pinagkakaloob niya sa akin. Habang ang isa niyang kamay ay malayang humahaplos sa katawan ko na nagdulot ng kakaibang pakiramdam sa akin. Sa bilis ng pangyayari ay namalayan ko na lamang na nahubad na pala niya ang suot kong pantulog na walang kahirap-hirap. Malaya na niyang hinahaplos at sinasamba ang katawan ko na nagpaliyad sa akin. Aaminin ko, noong una ay hindi ko gusto ang ginagawa niya. Ngunit habang tumatagal ay nagugustuhan na rin ang katawan ko. Napasigaw pa ako sa sobrang sakit na mapag-isa ni Sir Niculo ang mga katawan namin. Hanggang sa unti-unting mawala ang sakit na nararamdaman ko at mapalitan ng kakaibang kaligayahan.
Kaligayahan na ngayon ko lamang naramdaman at si Sir Nicolo ang nagparamdam nito sa akin. Ilang beses niya akong inangkin hanggang sa makatulog kaming pareho sa sobrang kapaguran. Kinabukasan, tanghali na magising ako. Paika-ika akong tumayo at lumabas ng kwarto. Naligo muna ako bago nagluto ng agahan. Pagkababa ko ay nakita ko si Sir Nicolo na abala sa panonood ng TV. Lalagpasan ko na sana siya nang tawagin niya ako. Dahan-dahan ako lumapit sa kanya. Sa gulat ko ay mabilis niya akong kinabig. Dahilan para mapaupo ako sa kandungan niya. Sir Nicolo. Nauutal kong sambit sa pangalan niya. Sa halip na magsalita siya ay naramdaman ko na lamang ang paghalik niya sa batok ko. Sir Nicolo, anong ginagawa niyo? Hindi ba obvious na gusto ulit kitang angkinin? Pero sir, isang gabi lang po ang usapan natin. Kung tutuusin ay sobra-sobra pa. Dahil ilang beses niyo akong inangkin kagabi pero hindi ako nagreklamo. Dapat lang, Clara, dahil malaking halaga ang binayad ko sa'yo. Kaya nga po, at bayad na po ako sa inyo. Akman tatayo na sana ako nang pigilan niya ako at walang sabi-sabing sinakop ang mga labi ko. Mapusok at mapaghanap ang mga halik na yon. Kahit ayaw ng isip ko, ngunit gusto naman ng katawan ko. Wala na akong nagawa nang ihiga niya ako sa sofa habang inaangkin ng katawan ko. Lahat ng sulok nito ay dinaanan ng mga labi niya. Ilang sandali pa ay walang kahirap-hirap na naangkin niya ako at pinaramdam sa akin ng langit. Ang akala ko ay hindi na yun mauulit. Ngunit nagkamali ako dahil halos araw-araw at gabi-gabi may nangyayari sa amin ni Sir Nicolo. At pagkatapos niya akong gamitin ay binabayaran niya ako ng malaking halaga. Maliman ngunit habang tumatagal ay unti-unting nahuhulog ang loob ko kay Sir Nicolo. Alam kong hindi pwede dahil mayaman siya at mahirap lamang ako. Kaya habang maaga pa ay kailangan mawala ang damdamin na nararamdaman ko para sa kanya. Nang dumating ang pasukan, tulad ng pinangako sa akin ni Doña Rosemary ay pinag-aral niya ako sa isang university. Sa wakas, matutupad na ang mga pangarap ko at isa pa may dahilan na ako para iwasan si Sir Nicolo. Naging masaya ako sa aking pag-aaral dahil mababait ang mga kaklase ko. Bukod roon ay marami nang liligaw sa akin. Ngunit hindi ko priority ang mga lalaki. Ang priority ko ay ang makapagtapos at maahon sa kahirapan ng pamilya ko. Simula na mag-aral ako ay halos hindi na kami nagkikita ni Sir Nicolo dahil maaga akong umaalis ng bahay at tulog pa ito. Sa gabi naman, pagdating niya ay ako naman ang tulog. Isang gabi, nalimpungatan ako nang marinig kong bumukas ang pintuan. Alam kong wala namang ibang taong papasok sa kwarto ko maliban kay Sir Nicolo. Dahil dalawa lang naman kaming nakatira sa bahay na to. Naramdaman ko pa ang pagsampa niya ng kama at pagdagan sa akin. Amoy na amoy ko ang mabango niyang amoy na may kasamang alak. Nakainom ito at mukhang gusto na namang maglabas ng init ng katawan, kaya naisipan niyang pumasok sa aking kwarto. Tama nga ako ng hinala dahil kaagad ko naramdaman ang dalawa niyang kamay na naglalakbay sa aking katawan. Gusto ko sanang tumutol, ngunit alam ko namang hindi naman siya makikinig. Kaya hinayaan ko na lamang siya sa gusto niyang gawin sa akin. Ilang sandali pa ay tuluyan na niya ako nahubaran at sinasamba ang buong katawan ko. Aminin ko man sa hindi, ngunit na-miss ko to dahil halos 2 buwan na rin nang walang nangyayari sa amin. Na-miss kita. Paus niyang bulong sa akin. Na-miss din kita, Sir Nicolo. Dahil sa sinabi ko ay mas lalo niyang ginalingan ang pagsamba sa katawan ko. Hanggang sa sabay naming narating ang rurok ng kaligayahan. Mabilis na lumipas ang 6 na buwan. Ngunit napansin ko na naging matabang ang pakitungo sa akin ni Sir. Ngunit hindi ko alam kung bakit. Halos hindi na niya ako kinakausap at wala na rin nangyayari sa amin. Bagay na na-miss ko. Weird man, ngunit gusto kong maramdaman ang mga yakap at halik niya sa akin. Kung paano niya sambahin ang buong pagkatao ko. Ngunit mukhang nagsawa na siya sa akin dahil nitignan nga ako ay hindi niya na magawa. Hanggang isang gabi, umuwi siyang may kasamang babae. Ang sweet-sweet nila, narinig ko pa ang ingay nila sa kwarto niya. Alam ko may ginagawa silang kababalaghan roon. Hindi naman pwedeng magtitigan na lamang sila. Labis ako nasaktan ng mga sandaling yon. Doon ko na-realize na katawan ko lamang ang gusto sa akin ni Sir Nicolo. At ngayon nasawa na siya sa akin ay itatapon na lamang niya ako na parang basahan. Upang makalimutan siya ay isa sa mga manliligaw ang sinagot ko. Mabait at galing sa may kayang pamilya din si Dennis. Naging maganda ang takbo ng relasyon namin ni Dennis. Alam ko mahal talaga niya ako dahil ramdam ko yon kung paano niya ako ingatan at alagaan.
Ngunit nang malaman ni Sir Niculo na may boyfriend na ako ay galit na galit siya. Kulang na lamang ay magwala siya sa aking harapan. Ano bang kinagagalit niyo ha? Mataas na boses na tanong ko sa kanya. Alam kong mali na pagtaasan ko siya ng boses dahil amo ko siya. Ngunit hindi ako papayag na tartuhin niya ako ng ganto. Paano hindi ako magagalit sa'yo, Clara? Nalingat lang ako sandali. May nobyo ka na. Bakit? Sawa ka na ba sa akin? O nangangati ka? Kaya kailangan mo ng lalaki? Sa gulat ko ay nasampal ko siya ng malakas na kinatabingin ang mukha niya. Wala kayong karapatan na husgahan ako dahil hindi niyo ako kilala. Oo, pumayag ako na may mangyari sa atin dahil kailangan ko ng pera para sa pamilya ko. Ngunit hindi ibig sabihin nun na malanding babae na ako. Oh, talaga? Kung hindi ka malanding babae, bakit nagkikipagnobyo ako sa kaklase mo? Sabihin niyo na ang gusto niyo sabihin sa akin. Alam ng Diyos na hindi ako ganong klaseng babae. Hindi ko na napigilan ng mapaiyak sa sobrang sakit. Masakit dahil galing mismo kay Sir Niculo ang masakit na salita na yon. Nakmang tatalikuran ko na sana siya nang mabilis niya akong kabigin at isandal sa pader habang titig na titig sa mukha ko. Akin ka lang, Clara. Walang sino mang lalaki ang pwedeng gumalaw o humawak sa'yo dahil pag-aari kita. Naintindihan mo? Hindi mo ako pag-aari, Sir Niculo, dahil hindi kita kaano-ano. Sigaw ko sa kanya habang umiiyak. Sa halip na sagutin niya ako, ay pinunasan ng kamay niya ang mga luha sa aking pisngi. At ilang sandali pa ay sakop na niya ang mga labi ko. Sir Niculo. Sambit ko sa pangalan niya habang pinipigilan ang mga palad niya sa nais niyang gawin sa katawan ko. Shh, huwag mo akong pigilan, Clara. Dahil alam naman natin pareho na namiss natin ang isa't isa. Hindi ako nakakibo dahil totoo naman talaga ang sinasabi niya. Kaya wala akong nagawa kundi ang magpaubaya na lamang sa kanya. Mabilis niya ako naihiga sa sofa at dinaganan habang sinasamba ng mga palad niya ang katawan ko. Nang matapos niya akong angkinin sa sala, ang akala ko ay tapos na siya. Ngunit hindi pa pala dahil binuhat niya ako paakyat sa kanyang kwarto. At doon ay muling inangkin hanggang sa mapagod siya at makatulog sa aking tabi. Tahimik ako napaiyak dahil ang sakit lang sa pakiramdam na hanggang kama lamang ang halaga ko sa kanya. Na hanggang kama lamang niya ako kailangan, nakatawan ko lamang ang gusto niya sa akin, hindi ang buong pagkatao ko. Niculo's point of view. Dahil sa kapaguran, nakatulog ako sa tabi ni Clara. Sa totoo lang, sobra ko siyang na-miss. Ilang linggo ko din siyang iniiwasan at hindi kinakausap. Dahil nagdududa na ako sa aking sarili kung ano nga ba ang nararamdaman ko para sa kanya. Ngunit nang malaman ko na may nobyo na ito, ay daig ko pa ang bulkang taal na sasabog sa sobrang galit. Mahalaga sa akin si Clara. Hindi siya pwedeng maagaw o makuha ng iba dahil sa akin lamang siya. At ang pag-aari ko ay iniingatan ko at ipinaglalaban sa kahit anong paraan, kahit sa patayan pa. Kinabukasan, na magising ako ay wala na sa akin tabi si Clara. Marahil ay nasa baba na ito. Naligo muna ako bago bumaba para kumain ng almusal. Nakahanda na ito. Ngunit wala si Clara. Umakyat ako para puntahan siya sa kanyang kwarto. Ngunit wala rin siya. Nakaalis na pala ito nang hindi ko namamalayan. Nang matapos akong kumain ay naupo muna ako sa sofa. Sinasariwa ang maiinit na sandali na pinagsasaluhan namin ni Clara. Unang araw pa lamang niya dito sa bahay ay kaagad niya naagaw ang atensyon ko. Napakaganda nito. May magandang pangangatawan na kahit sinong lalaki ay maakit sa dalaga. At isa na ako sa mga lalaking yon. Mataas ang standards ko pagdating sa babae. Kaya hanggang ngayon ay single pa rin ako dahil hindi ko pa natatagpuan ang perpekto na babae para sa akin. Ngunit nang dumating sa buhay ko si Clara ay ibang epekto nito sa akin. Titignan ko pa lamang ang maganda niyang mukha ay para na akong nababaliw. Lalo na maangkin ko siya at malamang kung ako ang unang lalaki na nakaangkin sa kanya. Walang segundo na hindi ko pinangarap na maangkin siya. Kaya sa tuwing nagniniig kaming dalawa ay sinusulit ko ang bawat oras na kasama siya. Simula na matikman ko si Clara ay hindi na ako tumikim ng ibang babae. Hindi gaya noon na parang damit lamang kung magpalit ako ng mga babae. Ngunit habang tumatagal ay unti-unting napapalapit ang loob ko kay Clara. Kaya sinikap kong iwasan siya at ibaling sa ibang babae ang pangangailangan ko. Ngunit hindi ko pala kaya dahil si Clara pa rin ang hinahanap ng katawan ko. Hindi ko na malayan sa kakaisip ko kay Clara ay nakatulog na pala ako sa sofa. Hapon na magising ako. Nagmamadali kong kinuha ang susi ng sasakyan. Balak kong sunduin si Clara.
Pagkatapos ay kakain kami sa labas. Gusto ko siyang ipasyal at ipag-shopping nang sa ganon maramdaman naman niya na importante siya sa akin. Sakto naman na pagdating ko sa eskwelahan nila ay labasan na. Kaagad ko siyang nakita na naglalakad, ngunit kasama niya ang isang lalaki. Kung hindi ako nagkakamali ay ito ang nobyo niya. Ang akala ko ay hindi na siya sasama sa lalaki. Ngunit sumakay siya sa kotse nito na labis na nagpatindi ng galit ko. Kaagad kong dinampot ang cellphone para tawagan siya. Ngunit hindi nito sinasagot ang tawag ko. Sa labis kong inis ay naibato ko ito at nahampas ng malakas ang manibela ng kotse. Humanda ka sa akin mamaya, Clara. Nanggigigil kong bulong sa aking sarili habang nakatingin sa papalayong sasakyan nila Clara. Upang maibsan ang galit na nararamdaman ko ay nagtungo ako ng bar at doon ay uminom ng uminom hanggang sa malasing ako. Mag-uumaga na nang lumabas ako ng bar para umuwi ng bahay. Excited na akong makita si Clara. Balak ko siyang kausapin tungkol sa nobyo nito dahil hindi ako papayag na may kasalo ako sa kanya. Pagkarating ko ng bahay ay kaagad ako nagtuloy sa kwarto ni Clara. Mabuti na lamang at hindi ito nakalak. Maingat akong sumampa ng kama at tumabi sa kanya. Amoy na amoy ko ang mabango niyang amoy na kay sarap amuyin. Bangong kinahuhumalingan at kinababaliwan ko sa kanya. Kaagad kong pinaglakbay ang mga palad ko sa kanyang braso, dahilan para magising ito. Sir Nicolo, sambit niya sa pangalan ko habang kumukurap-kurap pa ang mga mata. Kailangan kita, Clara. Gusto kong maramdaman ang init ng katawan mo. Yung mga halik na nagbabaliw sa akin. Mahinang wika ko sa kanya. Lasing ka lang, Sir Nicolo, hindi mo alam ang ginagawa mo. Wika niya sabay tanggal ng kamay ko nakahawak sa kanya. Alam kong ginagawa ko, Clara. Ayoko na ng ganito, Sir Nicolo, na kailangan mo lang ako kapag gusto mo maglabas ng init ng katawan mo. At kapag tapos ka na, iiwan mo na ako na parang wala lang. Gusto ko nang itigil kung ano man ang ginagawa natin habang maaga pa. Ayokong mabot sa punto na kung kailang buntis na ako, saka mo naman ako iiwan. Marami mga babae, Sir Nicolo, sila na lang ang paglabasan mo ng init ng katawan mo. Dahil ayoko na. Bakit? Dahil ba sa boyfriend mo? Bakit? Mas magaling ba siya sa akin? Hindi ko napigilan ng aking sarili na pagtaasan siya ng boses. Dahil naiinsulto ako sa sinabi niya sa akin. Anong gusto niyang palabasin? Na mas napapaligaya siya ng boyfriend niya at ako hindi? Isang malaking insulto yun sa akin. Dahil ngayon lamang nangyari na tinanggihan ako ng isang babae at isang katulong pa. Sanay ako na nakukuha ang lahat ng gusto ko. Kaya hindi ako papayag na isang hamak na katulong lamang ang iinsulto sa pagkatao ko. Bakit, Clara? Sino pinagmamalaki mo sa akin? Yung nobyo mo? Napaligaya ka ba niya katulad ng pagpapaligaya ko sa'yo? Nagulat na lamang ako nang bigla niya akong sampalin ng malakas. Madilim ang mukha kong tinignan siya. Sa galit ko kay Clara at dala ng epekto ng alak ay sapilitan ko siyang hinalikan sa mga labi. Kahit anong pagpupumiglas ang gawin niya ay hindi ako tumigil sa paghalik sa kanya. Marahas kong pinunit ang suot niyang pantulog hanggang sa lumantad sa aking mga mata ang maganda niyang katawan. Kaagad ko siyang inihiga sa kama habang abala ako sa pag-angkin sa mga labi niya. Tama na, Sir Nicolo. Parang awa mo na, tumigil ka na. Umiiyak niyang pakiusap sa akin, ngunit nagmistula akong bingi sa kanyang mga pakiusap. Walang kapaguran ko siyang inangkin hanggang sa magsawa ako sa katawan niya. Dahil gusto kong patunayan sa kanya na ako lamang ang may kakayahang paligayahin siya at wala nang iba pa. Kinabukasan, paggising ko ay katabi ko pa rin siya sa higaan. Hindi ko maiwasang makaramdam ng init na makita ang hubad niyang katawan. Ganoon ang epekto sa akin ni Clara. Daig ko pa ang nagayuma sa lakas ng tama ko sa kanya. Sabay na tayong maligo sa kwarto ko. Wika ko habang isinusuot ang mga damit ko nagkalat sa sahig. Ayoko na, Sir Nicolo. Tama na. Pakiusap niya sa akin ngunit nakatalikod pa rin siya. Hindi pwede, Clara. Hanggat hindi ako nagsasawa sa katawan mo. Dito ka lang at aangkinin kita hanggat gusto ko. Mautiridad kong sagot sa kanya. Ano pa ba ang gusto mo sa akin? Nakuha mo na ang puri ko at ilang beses mo na akong inangkin. Hindi ka pa ba nagsasawa ha, Sir Nicolo? Garalgal niyang sagot sa akin. Hindi pa. Makakaalis ka lamang sa bahay na to kapag sawa na ako sa katawan mo. Hanggat kailangan kita ay dito ka lang, Clara. At ibibigay mo ang pangangailangan ko bilang isang lalaki. Clara's point of view. Umiyak lamang ako ng umiyak hanggang sa wala ng luhang gustong tumulo sa aking mga mata. Kung alam ko lamang nasasapitin ko to sa mga kamay ni Sir Nicolo ay hindi na sana ako pumayag pa sa pakiusap sa akin ni Doña Rosemary.
Wala kaming kibuan habang kumakain. Ayoko rin naman magsalita dahil galit ako sa kanya sa ginawa niya sa akin na nagdaang gabi. Dahil sa nangyari kaya hindi muna ako pumasok. Nanatili lamang ako sa aking kwarto. Ang akala ko ay pumasok sa trabaho si Sir Nicolo. Ngunit hindi pala dahil nakita ko itong nagbabad sa swimming pool. Mabilis akong pumasok sa loob ng bahay. Ayoko makita niya ako, baka kung ano na naman ang gawin niya sa akin. Hindi pa ako nakaka-recover sa katawan ko sa ginawa niyang pag-angkin sa akin na nagdaang gabi. Day ko pa ang binugbog sa sobrang sakit. Bumalik na lamang ako sa aking kwarto at natulog ulit. Nang magising ako ay hapon na. Nakaramdam ako ng pagkalam ng sikmura. Hindi pala ako kumain ng tanghalian kanina. Nagulat pa ako ng pagbaba ko nang makita si Doña Rosemary na kausap si Sir Nicolo. Nakangitin tumingin sa akin ng Doña. Nakaagad ko namang ginantihan nang ngiting hindi ata umabot sa akin tenga. Kamusta ka dito, iha? Hindi ka ba pinapahirapan ng anak ko? Nakangiti niyang tanong sa akin. Sasagot na sana ako nang bigla na lamang magsalita si Sir Nicolo. Napakabait at maasikaso nitong si Clara, Mami. Kaya walang dahilan para pagalitan ko siya. Diba, Clara? Sabay tingin sa akin, ngunit may kasamang pagbabanta ang mga tingin pinupukol niya sa akin. Tama po si Sir Nicolo. Sa totoo nga po niyan, ay magkasundo po kami. Pagsisinungaling ko. Mabuti akong ganon. At least ngayon mapapanatag na ang kalooban ko. Kamusta naman ang pag-aaral mo, Clara? Pag-iiba ng usapan ni Doña Rosemary. Okay naman po. Matataas po ang mga grades ko. Labis-labis po talaga ako nagpapasalamat sa inyo dahil pinag-aral niyo po ako ng libre. Wala yon, Clara. Dahil mabait kang bata. At isa pa, inaalagaan at inaasikaso mo naman tong anak ko. Malalim ako na pabuntong hininga. Napakabait ni Doña Rosemary samantalang yung anak niya ay demonyo sa kama. Hindi naman nagtagal at kaagad ding umalis ang Doña. Siyempre, naiwan na naman kami ng anak niyang mahilig sa tilapyang hilaw. Nang mga sumunod na araw ay napansin ko madalas ang pagkahilo ko, bagay na kinabahala ko. Nang araw na yon ay maaga ako lumabas ng klase, balak kong magpa-check up. Gusto kong malaman kung may sakit ba ako, kung bakit madalas ako mahilo nitong mga nakaraang araw. Hindi naman nagtagal ay lumabas na ang resulta ng test na ginawa sa akin ng doktora. Halos manginig ang buong katawan ko nang sabihin nitong 3 weeks pregnant na ako. Hindi ako pwedeng mabuntis dahil marami pa akong pangarap sa buhay at sa pamilya ko. Magagawa ko lamang yon kapag hindi ako buntis. Gulong-gulo ang isipan kong umuwi ng bahay. Hindi ko alam kung ano ang gagawin sa problemang kinakaharap ko ngayon. Wala akong ibang choice kundi ang sabihin kay Sir Nicolo ang tungkol sa pagbubuntis ko. Total, siya naman ang may gawa nito sa akin. Hindi naman ako mabubuntis kung hindi niya ako pinapakialam araw-araw at gabi-gabi. Matyaga ko siyang hinintay na makauwi para sabihin sa kanya ang good news o bad news na dala-dala ko. Nagulat pa ito nang makita ko nakaupo sa sofa. Tinapunan lamang niya ako ng tingin at naglakad patungong hagdanan. Ngunit mabilis akong tumayo at naglakad palapit sa kanya. Hinintay talaga kita, Sir Nicolo, dahil may kailangan tayong pag-usapan. Seryoso kong wika. Bukas na lang tayo mag-usap. Pagod na ako. Hindi pwede dahil buhay at kinabukasan ko dito ang nakasalalay. Ano ba yon? Inaantok na ako. Naiirita niyang sagot sa akin. Galing ako sa klinik kanina dahil ilang araw na ako madalas mahilo. Lumabas sa resulta na 3 weeks pregnant na ako. Buntis ako, Sir Nicolo. Anong gagawin natin? Paano na ako? Naiiyak kong wika sa kanya. Napansin ko ang pagdilim ng kanyang muka habang nakatingin sa akin na nagdulot ng matinding kaba sa aking dibdib. Bakit ka ganyan makatingin sa akin? Labas ako sa problema mong yan. Anong labas ka sa problema kong to? Ikaw ang ama nito. Ikaw ang gumawa ng batang to, tapos sasabihin mo labas ka sa problemang to? Hindi ko napigilan ang pagtaasan siya ng boses dahil ang sama ng dating sa akin nang sinabi niya. Anong gusto niyang palabasin na hindi niya ito anak? Na iba lalaki ang nakabuntis sa akin? Dahil hindi ako ang ama ng pinagbubuntis mo. Ang kapal-kapal na mukha mo sabihin sa akin yan? Alam mo ikaw lang ang nag-iisa lalaking pinag-alayan ko ng katawan ko to. Ano to? Pagkatapos mo magpakasarap sa katawan ko at pagsawaan sasabihin mo sa akin na hindi ikaw ang ama ng anak ko? Ang kapal na mukha mo. Napahagulgol na lamang ako sa harapan niya. Ang kapal na mukha niya sabihin sa akin na hindi siya ang ama ng anak ko. Malay ko ba kung boyfriend mo ang ama niyan? Hindi ako tanga, Clara. Alam ko lumalabas kayo. Kaya pwede ba? Huwag mo ipaako sa akin ang pinagbubuntis mo? Dahil hindi ko yun matatanggap. Nalulumo ako na paupo sa hagdanan habang umiiyak. Bakit ganito ang nangyari sa akin?
Ang gusto ko lang naman ay makapag-aral at makapagtrabaho para matulungan ang mga magulang ko. Ngunit bakit kailangan mabuntis ako? Bakit? Mabilis akong umakyat sa aking kwarto at inimpake ang mga gamit ko. Wala nang dahilan pa para magtagal ako sa bahay na to. Total, hindi naman ako kayang panindigan ni Sir Nicolo. Mabuti na lamang may naitabi akong pera galing sa mga binibigay niya sa akin. Malungkot akong lumabas ng kwarto. Bago ako tuluyang umalis ay nagtungo muna ako ng kwarto ni Sir Nicolo. Nagulat pa ito sa pagpasok ko bigla sa kanyang kwarto. Bakit nandito ka? Anong kailangan mo? Matabang niyang tanong sa akin. Nandito ako para sabihin sa'yo na aalis na ako sa bahay na to at hindi mo ako mapipigilan. Total, ayaw mo naman tanggapin ang anak natin. So ano pang dahilan para manatili ako dito? Wala rin naman akong balak na pigilan ka, Clara. Lalo pa ngayon nabuntis ka sa ibang lalaki. Bakit ba ang kulit mo? Anak mo nga to. Anak natin. Bakit ba ayaw mo akong paniwalaan? Dahil may mga bagay na mahirap paniwalaan, Clara. Siguro mas maganda na to para maghiwalay na tayo ng landas. Total, ito rin naman ang gusto mo, di ba? Pinagsisisihan ko na nakilala kita. Kung wala ka nang sasabihin pa, pwede ka nang umalis. Malalim akong pumuntong hininga at sa huling pagkakataon ay pinagmasdan ko ang mukha ni Sir Nicolo bago tuluyan lumabas ng kanyang kwarto. Dahil gabi na kaya nahirapan ako maghanap ng matitirahan. Nagpalipas muna ako ng oras sa isang convenience store. Nalulungkot ako sa nangyari sa amin ni Sir Nicolo dahil umasa ako na pwedeng maging kami, ngunit mali pala ako. Pagpatak ng alas 5 ng umaga ay nagsimula na ako maghanap ng matitirahan ko pansamantala. Mabuti na lamang at mabait pa rin sa akin ng Panginoon. Nakahanap ako ng maliit na apartment, sapat sa katulad ko mag-isa lamang. Wala akong sinayang na sandali. Naghanap kaagad ako ng trabaho bago pa maubos ang pera ko. 2 araw ako naghanap ng trabaho at sa wakas natanggap ako sa isang kantin. Nicolo's point of view. Magdamag akong hindi nakatulog sa kakaisip kay Clara. Ang akala ko ay hindi siya tutuloy sa pag-alis, ngunit paglabas ko ng kwarto ay wala na siya. Pasalampak ako naupo sa sofa, gulong-gulo ang isipan ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Buntis si Clara. Sinasabi niyang anak ko ang pinagbubuntis niyang yon. Ngunit bakit ganon? Bakit wala akong maramdamang saya? Gusto ko siyang paniwalaan. Ngunit hindi ko magawa. Dahil hindi ako sigurado kung ako nga ba talaga ang ama ng pinagbubuntis niya. May nobyo si Clara at hindi malabong ginagawa rin nila ang ginagawa namin. Kaya hindi imposible na ang boyfriend niya ang ama ng bata. Dahil wala akong tulog ng nagdaang gabi, kaya hindi ako pumasok ng opisina. Tinawagan ko ang kaibigan ko si Miguel at niyayang uminom sa bar. Oh, pare, may problema ka ba? Naguguluhan ako, pare. May isang babae kasing importante sa akin. At ako ang unang lalaki sa buhay niya. Oh, anong problema? Hindi ka ba masaya na ikaw ang unang lalaki sa buhay niya? Siyempre, masaya. Pero may nobyo siya. Ang masama nito, sinabi niya sa akin na buntis siya at ako raw ang ama ng bata. Hindi ka naniniwala sa kanya, ganun ba? Parang ganun na nga, pare. Anong gagawin ko? Paano kung nagsasabi siya ng totoo, tapos pinabayaan ko lang sila? Ikaw ang bukod tanging nakakakilala sa kanya. Kaya ikaw makakapagsabi kung nagsisinungaling ba siya o hindi. Gaano mo ba siya kakilala? Anong klaseng babae ba siya? Mahabang wika ni Miguel. Marahas ako na pabuntong hininga. Inalala ko ang maganda mukha ni Clara. Sa bagay, may punto si Miguel. Ako lang ang makakasagot sa mga katanungan ko dahil ako ang nakakakilala kay Clara. Dahil sa mga sinabi ni Miguel ay naliwanagan ng isipan ko. Hahanapin ko si Clara at ibabalik ko siya sa mansyon. Kinabukasan, maaga pa lamang ay bumiyahin ako pabalik ng probinsya. Pupuntahan ko si Clara at kakausapin siya. Sasabihin ko sa kanya na naniniwala na ako sa kanya at aalokin ko siya ng kasal. Gusto kong mabuo kami bilang isang pamilya. Sa pagkakataong ito ay gusto kong magpakatotoo sa aking sarili. Mahal ko si Clara, handa ko siyang pakasalan. Nang makarating ako ng bayan namin ay inuna kong pinuntahan ang bahay ni na Clara. Pagkababa ko ng sasakyan ay sinalubong ako ng isang ginang na sa tingin ko ay ina ni Clara. Magandang araw po. Ako po si Nicolo de la Cuesta. Pagpapakilala ko sa ginang. Magandang araw din sa iyo, Sir Nicolo. Ano po ba ang ipaglilingkod ko sa inyo? Nandito po ako para kausapin sana si Clara. Nandito po ba siya?
Magalang kong tanong sa ina ni Clara. Nakita ko ang pagkunot ng noo nito sabay baling ng tingin sa akin. Bakit hinahanap mo dito si Clara? Di ba nasa sayo siya sa Maynila? Umalis po kasi siya ng bahay eh. Kaya ang akala ko po ay dito siya dumiretso. Hindi umuwi dito si Clara. Diyos ko po ang anak ko, baka ano na nangyari sa kanya? Nagpapanik na wika nito. Maging ako man ay nakaramdam ng kaba, lalo pat malalim na ang gabi nang umalis si Clara. Mula sa suot kong pantalon ay kinuha ko ang cellphone at tinawagan ang number ni Clara. Ngunit ring lamang ito ng ring. Please, Clara, sagutin mo ang tawag ko. Usal ko sa aking sarili habang dinadial ulit ang number niya. Ngunit kagaya kanina ay ring lamang ito ng ring. Hindi po niya sinasagot ang mga tawag ko. Siguro po mas maganda kung kayo po ang tumawag sa kanya. Sinunod naman ako ng ginang, ngunit kagaya ko ay hindi rin ito sinasagot. Ano ba kasi nangyari, Sir Nicolo? Bakit umalis ng bahay niyo ang anak ko? Natahimik ako bigla, wala akong maapuhap na isasagot sa ginang. Hindi naman pwedeng sabihin ko sa kanya na buntis si Clara at ako ang ama. Pero hindi ako naniwala kaya ito umalis ng bahay. May konting problema lamang po kami ni Clara. Ngunit hindi ko po akalain na itutuloy niya ang balak na pag-alis. Diyos ko, saan naman natin hahanapin ang anak ko? Hindi siya sanay sa Maynila. Paano kung mawala siya o mapagtripan ng mga masasamang tao? Huwag po kayong mag-alala. Hahanapin ko po si Clara at ibabalik ko po siya ng ligtas sa inyo. Dapat lang dahil responsibilidad mo ang anak ko. Pagkagaling ko ng bahay ni na Clara ay umuwi muna ako sa amin para ipagbigay alam kay Mami ang pag-alis ni Clara. Wala na akong ibang choice kundi sabihin ng totoo kay Mami, maging ang pagbubuntis ni Clara. Ano ba naman yan, Nicolo? Pinadala ko si Clara sa mansyon para asikasuhin ka, hindi para gawin mong parausan. Ang dami-dami mga babae, bakit pati si Clara ay tinalo mo pa? Galit na sermon sa akin ni Mami. Alam ko naman yon, Mami, pero anong magagawa ko, maganda siya. At kahit sinong lalaki mahuhumaling sa kanya. Nandoon na tayo, Nicolo, pero mali pa rin ang ginawa mo. Tapos ngayon nabuntis siya, hindi mo naman magawang panagutan. Kaya ko nga siya hinahanap, Mami, para itama ang pagkakamali ko, para pakasalan siya. Please, Ma. Tulungan mo akong mahanap si Clara. Buntis siya, baka kung mapano siya. Nag-aalala kong wika kay Mami. Para mabilis ang paghahanap namin kay Clara, ay umupa kami ng private investigator na siya makakatulong sa paghahanap namin. Ngunit lumipas ang isang buwan ay hindi pa rin natatagpuan si Clara. Nalabis na nagpatindi ng guilt na nararamdaman ko. Kasalanan ko ang lahat. Hindi sana ito aalis kung tinanggap ko lang sana ang batang pinagbubuntis nito. Ngunit anong ginawa ko? Tinalikuran ko ang mag-ina ko. Kaya ito ako ngayon naghahanap sa kanila. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko sila nakikita at nakakasama. Halos hindi na ako makapag-focus sa trabaho sa kakaisip sa mag-ina ko. Ayokong sumuko dahil umaasa ako na balang araw ay matatagpuan din namin si Clara at mabubuo kami bilang isang pamilya. Ikaw naman kasi, Nicolo, nasa sayo na, pinakawalan mo pa. Tapos ngayon magsisisi ka. Paninisi sa akin ni Mami. Alam ko, Mami, nagkamali ako. Kaya nga ito, nagsisisi na ako. Ngayon ko lang nalaman ang tunay na halaga sa akin ni Clara. Kaya gagawin natin ang lahat para mahanap si Clara at ang apo ko. Salamat, Mami, at hindi mo ko iniwan sa labang to. Natural dahil anak kita at mahal na mahal kita. Saka gustong gusto ko na makita ang apo ko. Napangiti na lamang ako kay Mami. Maswerte ako dahil siya ang naging ina ko. Ngunit lumipas na ang 4 na taong paghahanap kay Clara ay bigo pa rin kaming mahanap siya. Miss na miss ko na si Clara. Pero ano ang gagawin ko kung ayaw nila magpakita sa akin? May pagkakataon na gusto ko nang sumuko, ngunit hindi pwede dahil kailangan ko sila. Kailangan ko ang mag-ina ko. Gagawin ko ang lahat para makita sila. Isang gabi, habang pauwi ako ng bahay ay isang batang lalaki ang tatawid sana. Mabuti na lamang at nakapagpreno kaagad ako. Mabilis kong pinarada sa gilid ng daan ng kotse ko at lumabas para puntahan ang batang lalaki. Umiiyak ito habang nakadapa sa semento. Tinulungan ko itong makatayo, pinagpagan ang nadumihan nitong damit. Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Nag-aalala kong tanong sa bata. Okay lang po ako, pero sabi po ni Mama hindi daw po pwedeng makipag-usap sa strangers. Natawa ako sa sinabi ng bata, napatingin ako sa kanyang mukha. Ang cute ng bata, alusog-lusog niya. Naalala ko tuloy ang anak namin ni Clara. Siguro kasing edad ng batang to ang anak namin. Napaisip tuloy ako kung babae ba o lalaki ang naging anak namin. Huwag kang mag-alala, baby. Hindi naman ako masamang tao. Nasaan ba mami mo? Bakit mag-isa ka lang tumatawid?
Hindi ko po alam kung nasan si mama eh. Basta na lamang po siya nawala sa likuran ko. Umiiyak na wika ng bata sa akin. Nakaramdam ako ng awa para sa bata. Ewan ko ba, pero ang gaan na loob ko sa kanya. Dahil naaawa ako sa bata, kaya sinama ko na muna siya dito sa bahay. Tuwang-tuwa siya na makita ang malaking swimming pool. Ang ganda-ganda naman po at ang laki-laki ng swimming pool niyo, Tito Nicolo. Pwede po ba ako mag-swimming dyan? Sure. Gusto mo samahan kita? Marunong ka ba lumangoy? Opo, marunong po ako lumangoy. Tinuruan po ako ni Mama. Kung ganon, halika, mag-swimming na tayo. Yaya ko sa bata na nangangalang Miko. Pero gabi na po eh. Bawal daw po ako maligo pag gabi. Oo nga pala. Sige, bukas na lamang tayo mag-swimming, ha? Yehey! Excited na po ako. Dahil sa pagdating ni Miko sa bahay ay nagkakulay ang tahimik na bahay na to. Pakiramdam ko parang anak ko siya dahil ang gaan-gaan ng loob ko sa kanya. Ilang araw na siya sa akin ngunit wala naman nagpupunta para kunin siya na labis kong pinagtataka. Ngunit isang araw ay isang bisita ang hindi ko inaasahang makita. Isang tao na kay tagal ko nang hinahanap at ngayon siya mismo ang kusang nagpakita sa akin. Sir Nicolo, may babae po naghahanap sa inyo sa labas. Siya raw pong ina ni Miko. Napangiti ako sa sinabi ng katulong ko. Ngunit nakaramdam ako ng lungkot dahil iiwan na ako ni Miko. Inutusan ko ang katulong na papasukin ang ina ni Miko dahil gusto ko siyang makausap. Habang hinihintay ko ang pagpasok ng babae, ay pinagising ko na si Miko sa isa pang katulong. Halos tumigil ang pagtibok ng puso ko na makilala kung sino ang ina ni Miko. Walang iba kundi si Clara. Clara? Mahina kong sambit sa pangalan niya. Nandito ako para kunin ang anak ko. Mataray niyang wika. Anak mo si Miko? Oo, anak ko siya. Nagpapasalamat ako sa pagligtas mo sa kanya. Walang emosyon niyang sagot sa akin. Clara, pwede ba tayong mag-usap? Ang tagal kitang hinahanap. Ngunit walang makapagsabi kung nasaan ka. Alam ko hindi tayo okay nang umalis ka at pinagsisisihan ko yon. Matagal lang kitang hinahanap dahil gusto kong sabihin sa'yo na alam ko anak ko ang pinagbubuntis mo. Nagpapatawa ka ba ha? Bakit mo ito ngayon sinasabi sa akin? Para ano? Para mapatawad kita? Wala na sa akin yon. Matagal ko nang kinalimutan na may irresponsableng ama ang anak ko. Anak ba natin si Miko? Anak ko lang, Sir Nicolo. Hindi mo siya anak. Dahil nasa tiyan pa lamang siya, itinakwil mo na siya. Kung ganon, siya ang anak natin? Please, Clara, hayaan mo ako magpakaama sa kanya at bumawi sa inyo. Alam ko malaki ang pagkukulang ko sa inyo. Bigyan mo lamang ako ng pagkakataon para bumawi sa inyong dalawa. Pasensya na, Sir Nicolo. Pero huli na ang lahat. Hindi pa huli ang lahat, Clara. Dahil magsisimula pa lamang tayo bilang isang buong pamilya. Ikaw, ako at si Miko. Please, Clara, hayaan mo akong bumawi sa inyo. At iparamdam kung gaano kayo kahalaga sa akin. Pagsusumamo ko habang hawak ang isa niyang kamay. I'm sorry, Sir Nicolo. Ngunit buo na ang desisyon ko na kaya naming mabuhay sa loob ng ilang taon na wala ka. Kaya okay lang sa amin kahit hindi ka na bumalik dahil sanay na kami. Pero Clara, natigil ang pag-uusap namin nang patakbong bumaba ng hagdan si Miko at lumapit kay Clara. Nama, akala ko hindi mo na ako susundo kasi ang tagal-tagal mo eh. Reklamo nito kay Clara. Sorry anak, nahirapan kasi akong hanapin ka eh. Mag-promise ka muna kay mama, sa susunod hindi ka naaalis sa tabi ko ha? Dahil hindi ko alam ang gagawin ko kapag nahula ka sa akin anak. Umiiyak na niyakap ni Clara ang anak naming si Miko. Gustuhin ko man lumapit at yakapin sila ay hindi pwede dahil hindi pa kami nagkakaayos ni Clara. Kumalas si Miko sa pagkakayakap kay Clara at patakbo lumapit sa akin. Tito Nicolo, salamat po sa pag-aalaga sa akin ha. Saka po sa masasarap na food. Welcome Miko. Mamimiss kita. Sana balang araw ay makasama na kita dito. Hindi ko napigilan ang maging emosyonal habang yakap-yakap ang anak ko. Naalis na po kami, Sir Nicolo. Salamat po sa pag-aalaga sa anak ko. Clara, sandali lang. Pwede ko bang malaman kung saan kayo nakatira? Bakit gusto mong malaman? Dahil gusto ko kayong dalawin. Please, Clara, huwag mo namang ipagkait sa akin ng anak ko. Wala kang anak sa akin, Sir Nicolo. Dahil anak ko lang siya. Sana ito ng huling beses na magtagpo ang mga landas natin. Wala akong nagawa na maglakad sila palabas ng bahay. Naihatid ko na lamang sila ng tingin. Hindi ako papayag na hindi makasama ang mag-ina ko. Ngayon pa na nakita ko na sila. Ngayon pa na nakayakap ko na ang anak ko. Gagawin ko ang lahat para makuha sila at mabuo kami bilang isang pamilya. Hindi ko akalain na sa dinami-dami ng tao dito sa mundo
ay si Sir Nicolo pa ang makakatulong sa anak namin. Tunay ngang kay liit ng mundong ginagalawan namin. Dahil makalipas ang ilang taon ay nagtagpo ulit ang mga landas namin. Ngunit napatunayan ko habang kaharap ko siya kanina na mahal ko pa rin siya. Na siya pa rin ang nagmamay-ari ng puso ko. Ngunit hindi pwede dahil hindi niya naman ako mahal at ang anak namin. Kahit sinabi niya nakahanda siyang bumawi sa amin ay ayaw ko maniwala dahil mahirap umasa sa wala. Nakaya naming mag-ina na mabuhay na wala siya. Kaya makakaya namin kahit hindi na siya bumalik sa buhay namin. Ayoko maging selfish, ngunit yun ang tama para maging tahimik ang buhay namin ni Miko. Nang mawala si Miko ay halos mabaliw na ako sa kakahanap sa kanya. Mabuti na lamang at natulungan ako ng mga pulis. Nagulat pa ako na malamang si Nicola de la Cuesta ang nakakuha sa anak ko. Sa lahat ng tao ay siya pa talaga. Ilang taon ko din siyang kinalimutan. Ngunit bigo ako dahil ang tanga kong puso ay siya pa rin ang minamahal. Araw ng Biyernes, susunduin ko sana si Miko sa kanyang classroom. Ngunit ang sabi ng kanyang teacher ay may sumundo sa anak ko. Sino po nagsundo sa kanya? Nagpapanik kong tanong sa teacher ni Miko. Daddy raw po siya ni Miko kaya pinayagan ko na po siya sumama. Sa halip na makipagtalo ay nagmamadali na lamang ako lumabas ng classroom. Dahil iisang tao lang naman ang alam kong kukuha sa anak ko. Wala akong sinayang na sandali. Pagkagaling ko ng school ay dumiretso na ako sa mansyon ng mga de la Cuesta para kunin ang anak ko. Sunod-sunod na doorbell ang ginawa ko at hindi naman nagtagal ay pinagbuksan ako ng isang kasambahay. Nasaan na magaling mong amo? Galit kong tanong sa katulong niya. Wala akong pakialam kung pati sila ay madamay sa galit ko. Nasa study room po si Sir Nicola, ma'am. Nakayukong sagot sa akin ng isang katulong na may edad na. Dahil alam ko naman ang pasikot-sikot ng mansyon, kaya ako na mismo ang mag-isang pumunta ng study room. Bukas ang pintuan kaya malaya ako nakapasok. Mukhang hinihintay talaga ako ni Sir Nicolo. Nasaan ang anak ko? Galit kong tanong sa kanya. Correction, my dear. Anak natin dalawa. Pagtatama nito sa sinabi ko. Ang kapal na mukha mong kunin ng anak ko? Nasaan siya? Iuwi ko na siya. Hindi mo siya makukuha sa akin, Clara. Matigas nitong wika na kinataas ng kilay ko. At sino ka sa tingin mo para pagsabihan ako ng ganyan? Ako ang ama ni Miko. May karapatan ako sa kanya. Simula ngayon, dito na siya titira sa puder ko. Kung gusto mo siya makasama, madali naman akong kausap. Pwede kang tumira dito. Yun nga lang, may mga kondisyon ako na kailangan mong sundin. Nababaliw ka na talaga? Yes, Clara. Nababaliw na talaga ako. Kaya lahat gagawin ko, bumalik lamang kayo sa akin. Sige, ano ba mga kondisyon yan? Para matapos na. Galit ko siyang tinignan pero ang lokong lalaki abot tenga ang ngisi. Una, simula ngayong araw ay dito na kayo titira sa mansyon. Pangalawa, sa kwarto ka matutulog magkatabi tayo. Pangatlo, magiging isang buong pamilya tayo. Pang-apat, magpapakasal tayong dalawa, Clara. At pang-lima, mamahalin mo ko. Kung ayaw mo sa mga kondisyon ko, malaya ka makaalis. Pero ikaw lang mag-isa dahil may iwan sa akin ng anak natin. Ang kapal-kapal na mukha mo! Nanggigigil kong wika sa kanya. So ano, Clara? Okay ba sa'yo ang mga kondisyon ko? Labag man sa kalooban ko ay pumayag na lamang ako sa gusto ni Nicolo para matapos na ang lahat. Saka na lamang ako mag-iisip ng paraan kung paano makatakas sa kanya kapag nakuha ko na ang tiwala niya. Good girl. Kaya gustong-gusto kita dahil masunurin ka. Hindi mo ako pinapahirapan sa mga gusto kong mangyari. Nasaan ang anak ko? Gusto ko siya makita. Wala dito si Miko. Isinama siya ni Mami sa mall. Alam mo ba tuwan-tuwa si Mami kay Miko? Ang tagal kasi niyang hinintay ang pagkakataong to na makasama ang apo niya. Napabuntong hininga na lamang ako. Naalala ko ang mga kabaitang pinakita sa akin ni Doña Rosemary. Nagulat pa ako na maglakad papuntang pintuan si Nicolo at nilak yon. Bakit mo nilak ang pintuan? Kinakabahan kong tanong kay Nicolo. Don't tell me, natatakot ka sa akin, Clara. Wika niya habang patuloy na lumalapit sa akin. Hanggang isang dangkal na lamang ang layo namin. Hindi ako natatakot sa'yo. Ang pangit lang tignan na... Hindi na natuloy ang nais kong sabihin. Dahil basta na lamang niyang sinakop ang mga labi ko. Mapusok at puno ng pananabik ang mga halik na ginagawad niya sa akin. Dahilan para mabuhay ang init ng katawan ko sa mga halik ni Nicolo. Nicolo, huwag. Nauutal kong pagpigil sa kanya. Hindi ko na kayang pigilan pa, Clara. Ang tagal kong hinintay na mahalikan at maangging ka ulit. Ngayon na nandito ka na.
Hayaan mo kong angkinin ka at iparamdam sa'yo ang pananabik ko. Bulong niya sa akin. Pero Nicolo, hindi ko na natuloy ang mga gusto ko pang sanang sabihin kay Nicolo dahil tuluyan na ako nilamon na matinding init na gawa niya. Aminin ko man sa hindi pero namiss ko ng sobra ang mga halik at haplos ni Nicolo sa katawan ko. Binuhat niya ako at dinihiga sa table na naroon. Wala kaming pakialam kahit maglaglagan pa ang mga nakalagay roon. Basta may ipagpatuloy lang namin ang naumpisahang kaligayahan. Puno ng pananabik niya akong inangkin sa mismong study room. Hindi namin alintana ang mga bagay na nalaglag, basta patuloy lang kami sa ginagawa. Hanggang sa marating namin ang langit na may ngiti sa mga labi. Ang akala ko ay tapos na, ngunit hindi pa pala. Dahil binuhat niya ako papasok sa kanyang kwarto. Maingat niya akong inihiga sa kama niya at muling inangkin ang mga labi ko. Ilang ulit niya akong inangkin. Ako naman si Marupok ay walang ginawa kundi ang magpaubaya lamang sa mga gusto niya. Magkayakap kami ngayon na nakahiga sa kama habang hubad pa rin kami pareho. Titig na titig siya sa mukha ko. Salamat, Clara. Hindi mo lang alam kung gaano mo ko pinasaya. Ano bang pinagpapasalamat mo, Nicolo? Na bumalik kami sa buhay mo? O dahil nakapagpalabas ka na naman ng init ng katawan mo? Pareho. Natatawa niyang sagot na kinasimangot ko. Hanggang kama lang ba talaga ako para sa'yo? Hindi mo ba ako kayang mahalin? Garalgal kong tanong sa kanya dahil sa mga luha nagbabadyan tumulo sa aking mga mata. Hindi, Clara. Huwag mong isipin na hanggang kama ka lang para sa akin. Dahil hindi totoo yon. Dahil ang totoo, mahal kita. Unang araw mo pa lamang dito sa bahay ay minahal na kaagad kita. Ginawa ko ang lahat para makuha ka dahil mahal kita. Simula may nangyari sa atin, never na akong tumikim ng ibang babae. Magkadikit lang ang mga balat natin, ay nagiinit na kaagad ako. Ganun kalakas ang epekto mo sa akin, Clara. Talaga? Mahal mo ako? Naninigurado kong tanong kay Nicolo. Oo, Clara, mahal na mahal kita. Sorry kung naduwag akong aminin sa'yo ang totoo. Ngunit nang umalis ka, ay doon ko lamang napagtanto kung gaano kita kamahal, na hindi ko kayang mabuhay na wala ka sa tabi ko. Pinapahanap kita, ngunit bigo kaming mahanap ka. Ang galing mo kasi magtago eh. Masaya ako na malaman mula sa'yo na mahal mo din ako, Nicolo. Dahil mahal din kita. Ikaw ang unang lalaking minahal ko ng ganito. Kung ganon, payag ka na magpakasal sa akin? Oo naman. Mabilis kong sagot. Sa gulat ko ay niyakap na lamang niya ako bigla at pinaghahalikan sa labi. Mahal na mahal kita. Pangako magiging masaya ka sa piling ko. Ibibigay ko lahat ng pagmamahal at atensyon ko sa'yo. Babawi ako sa mga araw na hindi tayo magkasama. Gagawin kitang reyna sa bahay na to. Salamat, Nicolo. Mahalin mo lang ako ng tapat, masaya at kontento na ako doon. Kinabukasan din ay masaya naming pinaalam sa mga magulang namin ang plano namin ni Nicolo na magpakasal. Tuwan-tuwa si Doña Rosemary dahil hindi daw niya akalain na ako pala ang magpapatibok sa puso ng anak niya at magpapabago rito. Masaya nila akong tinanggap sa kanilang pamilya, ganun din si Nicolo sa amin. Ang akala ko ay hanggang kama na lamang ang magiging relasyon namin. Ngunit mabait ang Diyos dahil natutunan akong mahalin ng isang Nicolo de la Cuesta. Makalipas ang 3 buwan ay masayang naidaos ang aming kasal sa isang beach resort na pag-aari mismo ng kanilang pamilya. Walang pagsidlan ang kasiyahan ko dahil sa wakas kasal na ako sa lalaking pinakamamahal ko. Magkahawak kamay kami ni Nicolo na lumapit sa mga magulang namin, naabot tenga ang mga ngiti. Aba, huwag niyo nang patagalin pa. Bigyan niyo kaagad kami ng maraming apo. Natatawang biro ni Mami Rosemary na may halong katotohanan. Huwag kayong mag-alala, Mami. Sa susunod na buwan may apo na kaagad kayo. Pagsang-ayon naman ni Nicolo na kinapula ng mukha ko. Dapat lang dahil malaki na itong si Miko. Segunda naman ang inay ko. Kinahapunan ay kaagad kami lumipad papuntang Hong Kong para sa aming honeymoon. Yun ang wedding gift sa amin ni Mami Rosemary. First time ko makapunta ng Hong Kong kaya halos malula ako sa mga tanawing nakikita ko. Wala kaming ginawa ni Nicolo sa loob ng 3 linggo, kundi ang mamasyal at pagsaluhan ng init ng aming pagmamahalan. Sa tuwing inaangkin niya ako ay palagi niyang pinaparamdam sa akin kung gaano niya ako kamahal na labis na nagpapataba ng puso ko. Mahal na mahal kita, Clara. Ikaw lang ang bukod tanging babae na nagpasaya sa akin. Mas mahal kita, Nicolo. Dahil sa'yo nagkaroon ako ng Miko. Hindi man maganda ang umpisa natin ay magtatapos naman tayo sa masayang pagmamahalan. Niyakap niya ako saka ginawaran ng halik sa mga labi. Ang simpleng halik na yon ay nauwi sa mainit na pagniniig.
Nang matapos ang honeymoon namin ay kaagad kaming bumalik ng Pilipinas. Sa bahay nila kami tumira dahil yun ang gusto ni Mami Rosemary. Naging maganda ang pagsasama namin. Pinaramdam niya sa amin kung gaano niya kami kamahal. Ginawa ko ang lahat para mapagsilbihan siya at maibigay ang mga pangangailangan niya bilang lalaki. Mabilis na lumipas ang 1 taon at ngayon ay buntis na ako sa aming pangalawang anak. Todo ingat ako dahil masela ng pagbubuntis ko. Mabilis na lumipas sa mga araw at buwan, normal ko na isilang ang aming pangalawang baby boy na sinunod namin sa pangalan ni Nicolo dahil kamukhang kamukha niya ito. Habang nasa hospital kami ay si Nicolo mismo ang nag-aalaga at nagbabantay sa akin. Tinutuon niya ang kanyang pangako na hindi siya aalis sa aking tabi. 2 araw lamang ang inilagi namin sa hospital. Kaagad din akong pinalabas ng doktor dahil malakas na naman ako. Pag uwi namin ng bahay ay todo alaga pa rin ang ginagawa sa akin ni Nicolo. Sa halip na kumuha kami ng yaya ay sinabi niyang siya na mismo ang mag-alaga kay Junior. Dahil hindi raw niya noon naalagaan si Miko. Gusto niyang bumawi sa pangalawang anak namin. Dahil sa ginawa niya ay mas lalo ko siya minahal. Dahil pinatunayan niya sa akin na tamang lalaki ang pinili ko. Lalaking kayang mag-alaga ng kanyang anak at asawa. Lalaking maaasahan sa lahat ng bagay. Hindi lamang puro pasarap sa kama ang alam. Napakasaya ko dahil nahanap ko na ang isang Nicolo de la Cuesta na mapagmahal na asawa at ama sa aming mga anak. Wala na akong mahihiling pa dahil nasa akin na ang lahat. Binigay na sa akin ng Panginoon ang pamilyang pinapangarap ko noon. Akala ko noon sa mga fairy tale lamang nangyayari ang happy ending. Dahil si Nicolo ang nagpatunay na totoong happy ending sa totoong buhay. Simula ng mga anak ako ay nag-routine na sa araw-araw ni Nicolo ang pumasok sa opisina at kinagabihan ay kay Junior naman siya mag-duty. Kahit anong saway ko sa kanya na kaya ko naman ay hindi nakikinig. Dahil gusto niya na siya mismo ang mag-aalaga sa anak namin. Ang hindi niya noon nagawa kay Miko ay kay Junior niya ginagawa. Nang sumapit ang first birthday ni Junior, syempre hindi pumayag si Nicolo na isang simpleng birthday party lamang ang magaganap. Dahil talagang pinaghandaan niya ito at binonggahan ng sobra. Mama, bakit ganon? Nang ako ang mag-birthday, hindi naman ganito kaganda. Bakit si baby ay sobrang ganda? Dahil ba siya ang kamukha at kapangalan ni Daddy? May himig pagtatampong tanong sa akin ni Miko na kinatawa ko na lamang. Anak, hindi totoo yon dahil pareho kayong mahal ng daddy niyo. Pantay-pantay ang pagmamahal namin sa inyo dahil mga anak namin kayo. Kaya hindi mo kailangang mainggit sa kapatid mo, okay? Okay po, Mama. Sorry po. It's okay, baby. Hayaan mo sa susunod na birthday mo. Mas maganda pa dito ang gagawin natin. Dahil sa sinabi ko ay napangiti ko rin sa wakas si Miko. Bumalik ang kanyang sigla. Ayokong isipin niya na mas mahal ng daddy niya si Junior kaysa sa kanya. Nang matapos ang party, ay masinsinang kong kinausap si Nicolo. Sinabi ko sa kanya ang hinaing ng kanyang panganay. Sorry kung hindi pala pantay ang pagmamahal ko sa mga anak natin. Siguro natuwa lamang ako kay Junior dahil siyang kamukha ko at nakikita ko sa kanya ang sarili ko. Ngunit hindi ibig sabihin nun na hindi pareho ang pagmamahal ko sa kanila dahil mahal ko sila pareho. Alam ko yon, Nicolo. Huwag ka sa akin mag-sorry sa anak natin. Wala nga sinayang na sandali si Nicolo, kaagad niyang kinausap ang panganay namin. Mabuti na lamang at naayos ka agad. Simula nun ay pinakita niya kay Miko na pantay ang pagmamahal niya sa magkapatid na labis kong pinagpasalamat. Yun ang naging daan upang tuluyang kami maging masaya na buong pamilya. Na dapat huwag ipapakita at ipaparamdam sa mga bata na may paborito tayong anak dahil pantay ang pagmamahal natin sa kanila dahil mga anak natin sila. Kakaidlip ko lamang na maramdaman ang init ng mga labi ni Nicolo sa aking tenga. Ready ka na ba sa baby number 3 natin? Nakangiti niyang tanong sa akin. Oo naman, matagal na ako ready. Pilya kong sagot sa kanya. Nang gabing yon ay puno ng pagmamahalan namin pinagsaluhan ang init ng aming pagmamahalan. Mahal na mahal kita, Clara. Bulong niya sa akin. Kinikilig akong humarap sa kanya at hinalikan siya sa mga labi. I love you na maraming Nicolo. Kung gaano kalamig ang panahon ay naglalagablab naman ang init ng aming pagmamahalan. Pagsapit ng pasukan ay bumalik muli ako sa aking pag-aaral dahil gusto kong makapagtapos. Nang sa ganon ay may pagmamalaki ako sa aking pamilya. Ang balak ko sana ay kukuha ako ng kursong law. Ngunit hindi pumayag si Nicolo. Dahil gusto niya pagka-graduate ko ng college ay ipapasok kaagad niya ako sa kanilang kumpanya.
Gusto niya akong turuan na pamahalaan ang iba nilang mga negosyo. Nung una ay tumanggi ako, ngunit nang si Mami Rosemary na ang nagsabi ay wala na akong nagawa kundi ang pumayag na lamang. Sa bagay, maganda nga yun, para dalawa kami ni Nicolo na magtutulungan para palaguin ang kanilang mga negosyo. Pagka-graduate ko ay kaagad akong pumasok sa kanilang kumpanya. Nag-umpisa ako sa mababang posisyon kahit na ayaw ni Nicolo. Ayoko kasing isipin ng iba pa mga empleyado na porke asawa ko ng boss nila ay ganun na lamang kadali sa akin ang makuha ang mataas na posisyon. Sa una ay medyo nahihirapan ako dahil hindi yun ang pangarap ko. Ngunit sa tulong ni Nicolo ay kaagad ako nakapag-adjust. Mula sa pinakamababang posisyon ay kaagad ako na-promote na sekretary na mismong asawa ko. Inipon ko ang lahat ng sweldo ko at yun ang ginamit ko para maipatayo ang pangarap na bahay ni na inay. Ang saya pala sa pakiramdam na matupad mo ang pangarap ng mga magulang mo. Magkasama man kami ni Nicolo sa iisang opisina, ngunit kapag nandoon kami ay boss at empleyado ang aming turingan dahil gusto namin maging patas sa lahat. Ngunit kahit ganon ay hindi ako nagkukulang sa kanya bilang asawa niya at ina ng mga anak namin. Sila ang mas priority ko dahil sila ang pamilya ko at sila ang buhay ko na pinagkukuhanan ko ng lakas.